mga bossing. Ngayon, nako po, eto na. Eto na. Umpisahan ho natin, mga boss chief amo, sir. Kanino? Ay, dito. Ay, nawala ata yun ah. Umpisahan ho natin, mga boss chief amo, sir. Kanino ho? Nako, dito. Kay Jimmy Bondok. May sinasabi. Si Boss Jimmy Bondok ho, mga kababayan. Ang sabi ni Jimmy Bondok ho, mga bossing, ayan, no? Kunwari daw. Kunyari, maging presidente si BP Sara, buti nilagyan mo ng kunyari. Buti nilagyan mo ng kunyari. O kunyari daw ho, mga bossing, maging presidente si BP Sara. I really think that the Philippines will immediately become better. Tingin ko hindi. Tingin ko malabo. Baka ang Pilipinas, kapag kayong may mga ganyan, pag ang vice-presidente na ang maupo, baka yung mga pinagpapapaliwanag tungkol doon sa mga kurakot nila, doon sa kanilang mga pagnanakaw sa gobyerno, baka kumbaga, pass, okay na. Okay lang naman si BP. Kaya okay lang naman sa bagong presidente natin si Sara Duterte. Bakit? Di ibinalik ko sa kanya. Kung papaimbestigahan niya ako, tapos tatanungin niya ako ng tatanungin, di ibinalik ko sa kanya yung mga katanungan ng publiko nung panahon ng hinahanap yung confidential funds. Di po ba, mga kababayan, mga boss chief amo, sir? Lahat yan. Baka yung mga Roque, yung mga Alice Guo, naku po, baka labas yan. Ito, napakaganda na ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Jimmy Bondok, hindi mo pa ba napapansin, nahahalata, nalalaman yon? Ang ayos-ayos ng pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito idadagdag ko lang ho, mga bossing, dito sa topic na kay Jimmy Bondok. Ito po, kaya ho ako dito, tumataas ang respeto ko dito sa mga kakamping, mga bossing, dahil ho, mga kababayan, tignan nyo naman, no? The moment na nakita nila na maganda ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ay sumasaludo, nagbibigay ng papuri at nirerespeto nila. This to the president. Eto, Jimmy Bondok, bago kayo maging kupal, no? So naman, hindi ganyan naman po kasi ang nila, galawan nila. Galawang kupal ho sila, mga bossing, Yung tipo bang puro invento na lang po ang sinasabi o ibinabala kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito po, yung mga kakamping, ito yung mga unang mga bumabatikos. At ito sila yung original na nagsasabi, magpa-test si Pangulong Bongbong Marcos kung ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sila yun, mga bossing, mga kakamping ko. Bago mag-eleksyon ho, mga kababayan, bumabanat na yung mga kakamping. Pates. Ngayon ginawa ng Pangulo yun. 2 beses. Isa bago ang eleksyon at isa pagkatapos ng eleksyon, mga bossing. Di po ba? Ngayon, tumahimik yung mga kakamping. Bakit po? Kasi napatunayan ng Pangulo, negatibo siya. Di po ba? Ngayon, ang nakikita ho nila, mga kababayan, ay tuloy-tuloy yung magandang ginagawa at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, eto yung mga naririnig natin doon sa mga dating bumabanat at walang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay sumusuporta. In fairness to the president, sabi nga nila, better late than never. I was reading some of the comments, na some of the columnists, na this happened under his watch. But patungkol po yan, mga boss, doon po sa mga korupsyon, no? Patungkol po yan sa mga ghost project, sa mga tawag diyan, flood control project. Yun na nga, he should have been on top of this. But andyan na tayo, and he was the one who set pretty much this in motion when he said mahiya naman kayo sa Correct. Doon nag-umpisa ho ang presidente, mga kababayan. Kung napansin nyo, panahon ng bagyuhan, umapaw ang katubigan, no? Buong Pilipinas. Ngayon, sabi ng Pangulo, 13,000 ang pinagyayabang ng mga Duterte, ng mga DDS, 13,000 mga flood control.
Eh bakit nasaan na yun? Bakit? Porke ba ako na ang namumuno? Porke ba ako na ang presidente ngayon? Ay hindi nagagana yung mga flood control na ipinatayo ni Duterte? Hindi naman yata ganun ang mga flood control. Umaabot ng 40, 50 o mas mahaba pa na taon ang igugugol na pagsisilbi ng flood control na yan. Ngayon, nag-imbestiga. At yun nga, di ba? Pagkatapos nun, mga bossing, nung SONA, linatag na ni Pangulong Bongbong Marcos yung 15 kontraktor na sila po yung mga nangungunang nakakakuha nung mga proyekto galing sa gobyerno. Di ba, Sen Kiko? And he followed through with a press conference, and he was the one who identified the 15 contractors who were top, who got all the the biggest amounts dito sa Correct, di ba? billion. Mga kontraktor na nakakakuha ng malalaking mga proyekto. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan mga boss chief amo sir. Bakit yung kampo ni Jimmy Bondoc hanggang ngayon nasasabi pa din na kung si Sara Duterte daw po ang magiging presidente immediately become better daw agad. Baka hindi naman. Baka yung mga investigasyon doon sa mga korap biglang hinto. Balik tayo sa dati natin. Tahimik. Walang awaya sa Senado, walang awaya sa Kongreso. Tahimik tayo. Pero tahimik na pala tayong ninanakawan. Ngayon mga bossing, magulo. Yes, oo. Magulo. Kasi sila nagwawarlahan. Sila nag-aaway mga kababayan. Mas pipiliin ko na magulo at sila ay nagtuturoan. Nagtuturoan. Yan, alam ko yan, magnanakaw yan. Magnanakaw yan. At naglalabasan ng kanilang mga ebidensya upang maubos po yung mga hinayupak na mga magnanakaw sa gobyerno o sa kaban ng bayan natin. Magiging magulo po talaga yan mga boss. Ngayon, ang pinapalabas ng mga DDS, ang gulo-gulo ng pamunuan ni Bongbong Marcos, ang daming korupsyon. Malalaman nyo po yan. Kung hindi dahil kay Bongbong Marcos na ating Pangulo ngayon, hindi. Doon dati tahimik kay dating Pangulong Duterte. Napakatahimik, di ba? Nagbasa nga ang dating Pangulo, eto corrupt, yung mga ganitong korupsyon, eto flood control, mga ghost project, diyan dumadali yung mga yan. May ginawa ba? Tahimik. Walang awayan. Pero patuloy ang korupsyon. Walang ginawa. May mga nagpapakalat na meron daw mga naipakulong, bulbul nyo. Sorry na. Minsan hindi natin hindi natin mapigilan yung mga ganong komento Hindi, magugulo. Di parang mga nila. Di ba? Parang mga ayun. Di po ba mga kababayan? Diyos ko, itong mga DDS kasi mga bossing yung piso, daang bilyong piso. So, he set this in motion in part. Mamaya mga bossing, ang pag-uusapan natin doon sa kabilang channel, sa Birahan PH, yung pati si Panelo. Sabi, ang galing ng Pangulong ito. Yun po yung sinabi. Di ba? Christina Lakwata. Hello, Sir Mike and everyone. Shout out po sa inyo at Caroline Makino. Ngayon mga kababayan, paano ngayon nasasabi nila Jimmy Bondoc na mas maganda ang Pilipinas at magiging better immediately ang Pilipinas sa panahon na kung mauupo man. Buti sinabi at buti pinaalala agad ni Jimmy Bondoc na kunyari lang mga bossing. Buti sinabi, kunyari lang. Mukhang gano'n naman talaga ang mangyayari mga kababayan. Kunyari lang. Di ba? Maui Jaramillo. Promise, hindi mapapakulong si Martin. Never. Imposible naman po kasi.